ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Ugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin Amin ko sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kami nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos, at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nagalis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ng isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Pinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka, na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises, na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Cristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay ng kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kaniyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kaniyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol rin sa akin. Kailanmay, hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig at nakita ang kaniyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kaniyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay.
Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang nasasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moses na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moses, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Marahil napakinggan ninyo ang ebanghelyo na medyo malalim, na medyo nagpapahayag ng maraming katotohanan tungkol kay Jesus. Atin pong pag-usapan ang ebanghelyo ngayon. Ang kausap ni Jesus ay mga Hudyo. Ang Hudyo o mga Jews o Israelites ay ang bayang pinili ng Diyos noong una pa sa kasulatan. Dahil sila yung bayang pinili ng Diyos, nagtatangi ang bayang iyon ng mga grupo na siyang nagpapatuloy ng kanilang kasaysayan. Isa na dito ang mga Pharisees. Ang mga Pariseo ay religious, political group nung panahon na iyon. Ito ay medyo malakas ang kapit sa relihiyon at sa gobyerno. Ito ang mga Pariseo. Kapag ikaw ay matalino at magaling na Pariseo, pwede kang maging miyembro ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin, yun yung pinakamataas na grupo na siyang nag-a-apply ng mga batas ni Moses. Ibig sabihin po, ang mga Pariseo, ang mga Hudyo na kausap ni Jesus ay mga aral at matatalino. Pero sa kabila ng kanilang pagiging aral at matatalino, naroon ang katanungan sa kanilang isip kung sino ba si Jesus na kaharap nila. Sino ba ang taong ito na nagpapahayag ng mabuting balita at nagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan niya? Iyon ang hindi nila maintindihan at hindi nila matanggap. Sa batas po ni Moses o sa batas ng lumang tipan, upang paniwalaan ka, kailangan mo lamang ay 2 witnesses upang paniwalaan ka sa kanilang korte. Si Jesus, kung inyong napakinggan ang ebanghelyo, hindi lamang 2 ang kaniyang ginamit na witness, kung hindi 5. Sa pakikinig natin ng ebanghelyo, ating makita at narinig kung sino-sino ang 5 iyon at atin pumuling balikan. Unang witness ni Jesus ay ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang siyang nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya upang gawin ang lahat ng Kaniyang dapat gawin sa Kaniyang misyon. At yun ay hindi nila matanggap.
dahil hindi pwedeng tangkain ninuman ang pangalan ng Ama o angkinin man ito o i-level ang sarili mo bilang Diyos. Unang witness ni Jesus, ang Diyos Ama. At ito rin ang unang hindi tinanggap ng mga Hudyo. Ikalawang witness ni Jesus, si Juan Bautista. Si Juan Bautista na nagpatotoo kay Jesus at sila'y nagalak dahil mayroong dumating na bagong propeta pero hindi nila tinanggap ang patotoo ni Juan Bautista dahil may itinuturo si Juan Bautistang mas mataas sa kanya. The Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Doon, yun ang susundan ninyo, hindi ako. Hindi nila iyon pinaniwalaan. Ang ikalawang witness o patotoo ni Jesus ay muli nilang hindi tinanggap. Ang ikatlong witness o patotoo ni Jesus ay ang kaniyang mga gawa at ang kaniyang mga himala. Dahil sa kasaysayan ng kanilang buhay, tanging si Jesus lamang ang nakapagbuhay ng patay. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo. Kung hindi lahat ng lumalapit sa Kanya ay nakararanas at nakakakita ng himalang bago lamang nila nasaksihan. At iyon ay hindi nila matanggap dahil Diyos lamang ang pwedeng magkaroon ng ganong kapangyarihan. Ang ikatlong witness, ang kaniyang mga gawa at himala ay hindi pa rin tinanggap ng mga Hudyo. Ikaapat na patotoo o witness ay ang kasulatan. The Scriptures, na kahit na ang kasulatan na tumutukoy na kay Jesus na darating na Mesiyas at tagapagligtas ay hindi pa rin nila pinaniwalaan. Gayong sila na mga Pariseo ay aral sa batas at aral sa kasulatan. Ang sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, sinasaliksik ninyo ang kasulatan, pero hindi ninyo makita na ang hinahanap ninyo sa kasulatan ay kaharap na ninyo at nagsasalita, pero ayaw nilang paniwalaan. Ikaapat na patotoo, ang kasulatan ayaw pa ring tanggapin ng mga Pariseo at mga Hudyo. Ang ikalima at huling patotoo na nabanggit sa Ebanghelyo ay si Moses. Si Moses na nagsulat tungkol kay Jesus na darating na tagapagligtas, na darating na universal king, na darating na bilang isang tagapagbigay ng buhay, ay hindi rin nila tinanggap. Bakit? Bakit ganito ang attitude ng mga Hudyo? Bakit ganito ang attitude ng mga Pariseo? Dahil sa kanilang pananaw, ang taong lumalagpas sa kanilang talino at galing ay peke. Kaya sila ngayon galit na galit kay Jesus at gumagawa ng issue, gumagawa ng mga bagay na kamakasasama dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan tungkol kay Jesus. Marami na siyang nasabi, marami na siyang nagawa, marami na siyang naipakita at naipamalas harap-harapan sa mata ng mga Hudyo.
pero ayaw pa rin nilang maniwala. Sila'y bulag na bulag sa katotohanan na si Kristo ay Diyos at si Kristo ang tagapagligtas. Bakit kaya ganun ang attitude nila? Wala ba kayong naiisip na dahilan? Inggit, selos, dahil ang taong ito napakagaling, hindi naman kilala, hindi naman nag-aral yan na kasama natin sa templo. Pero bakit lahat ng kaniyang sinasabi ay tunay at tumutumbok sa katotohanan? Bakit wala siyang ginagamit ng ibang bagay kung hindi ang Ama? Sapagkat kung anong merong kapangyarihan ng Ama ay naibigay na sa anak. At palagi nating naririnig itong salitang ito. To those who believe, no explanation is needed. To those who do not, no explanation is enough. Sa mga taong naniniwala at sumasampalataya kay Jesus, wala nang kailangang explanation pa ang gawin. Pero doon sa hindi naniniwala, kahit ibulatlat mo ang mata nila sa katotohanan, hindi pa rin maniniwala at walang sapat na explanation ang kailangan. Tayo po na sumusunod sa Diyos, katulad ng Pariseo, sumusunod din sila sa Diyos. Katulad nila, nananalangin din sila. Katulad nila, naniniwala din sila. Katulad nila, pumupunta din sila sa templo, katulad nating pumupunta ng simbahan. Ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Tayo ngayon ay nagkakaiba sa pananaw ng ating pagtingin sa itsura ng Diyos. Ang tingin natin sa Diyos ngayon ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng awa. Hindi Diyos ng batas. Hindi sa pagsunod ng batas sa kasulatan, nagkakaroon ng kabanalan. Hindi sapat iyon. Ang pamumuhay ayon sa salita ni Kristo ngayon, ito ang ating pinanghahawakan. Ito ang ating niyayakap na ang bagong kasulatan, na ang bagong batas ay hindi yung batas na mapaniil, kung hindi yung batas na nagpapakita ng pag-ibig, pagpapatawad at habag ng Diyos. Ito ngayon ang mukha ng Ama na makikita natin sa mukha ng ating Poong Jesus Nazareno. Wala yung pagtuturo na ikaw ay makasalanan. Wala yung pagtatangi na ikaw ay badal. Kung hindi ang mata ni Jesus, ang mukha ni Jesus ay pagpapakita na ang lahat ng taong lumalapit sa Kanya ay Kaniyang niyayakap at binibigyan ng biyaya kung siya'y tatanggapin at magmamakaawa sa Kaniyang harapan. Ito ang kaibahan. Wala tayong pride. Wala tayong pagmamataas na humaharap sa Diyos. Dahil alam natin na tayong lahat ay makasalanan at nangangailangan ng Kaniyang pagpapatawad. Ngayon po na panahon ng Kwaresma, habang tayo'y naglalakbay sa isang magandang bukas, hayaan po nating madama natin ngayon ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Magkumpisal po tayo ngayong panahon ng Kwaresma.
ilaan natin ang ating araw at oras habang tayo'y may panahon na ikumpisal ang ating mga kasalanan upang maging mas malapit tayo sa Diyos at madama ang kaniyang tunay na awa at pag-ibig. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga mahihirap, may sakit, at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at pinakay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kuping sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon,
Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng dakadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, adi-adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinatotohanan ng Ama. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo.
sa'yo. Papatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Mamayang hapon sa ganap na ika-6 ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.